share ko sa inyo yung pinakaunang negosyo ko. My first ever business is Explosion Box. I'm not sure if familiar kayo kung ano yung Explosion Box. Pero yun yung parang nasa box siya, na naka-decorate siya. And then pag in-open mo siya, mag-explode siya. Tapos pag nag-explode siya, makikita mo doon mga iba't ibang pictures. Pag hinila mo siyang gano'n, makikita mo yung mga collage ng mga photos nyo. Tapos may mga messages, may mga sweet messages. Tapos parang may mga iba't ibang activities. Tapos pag in-open mo siya ng in-open, liliit siya ng liliit. And then meron kang i-open doon. And then makikita mo doon na mga iba't ibang surprises. So ngayon, matrabaho siya gawin. Like siguro kung gagawin mo siya mga 2 linggo, 1 buwan mo siya magagawa. Kasi sobrang matrabaho nga siya, detalyado siya eh. So nagsimula siya dahil yung best friend ko tsaka ako, mahilig kami sa mga abubot. Kung may mga tao dito na mahilig sa mga abubot, I'm pretty sure relate na relate kayo. Meron kayong mga kung anik-anik na mga decors, mga papers, mga stickers, mga tapes, mga decoratives, ganyan. Marami kayong mga tinatabi ng mga highlighted pens, mga different colors na pen, yung mga glittery. Ayan, marami kaming ganyan. So parehas kami ng best friend ko na hilig talaga namin yung ganon. Abubot, mag-decor, mag-style. So nagkasundo kami dyan. Pero kasi initially, ginagawa namin yung Explosion Box na yun para sa mga jowa pa namin nun. Mga ex na namin ngayon. Mga jowa namin. So, kunwari, ako, mag-anniversary kami or mag-anniversary kami nung jowa ko. Tutulungan ako nung best friend ko na gumawa ng Explosion Box, ng mga surprises. Tapos kapag sila naman, mansari nila, or anniversary, or birthday, ganyan, siya naman tutulungan ko naman siya gumawa ng mga ganon. So, ngayon, bit-bit namin yung mga abubot namin every time nagagawa kami ng ganyan. Hanggang sa nakapag-desisyon nga na, bakit hindi natin ito gawin ng business? Kasi pag pinopost namin siya, ang dahil mga natutuwa na mga nagkukumala, paano nyo ginawa yan? Ang gabi ang effort naman. Tapos hanggang sa may mga nagme-message sa amin na, uy, gawin mo naman akong ganyan kasi magmamansari kami. Parang naisip namin ng best friend ko na, business kaya natin to. Hanggang sa, yes, ginawa namin siyang business. Sinisingil namin siya for like, I cannot exactly remember, pero sinisingil lang ata namin 1.5, basta mura lang. Kasi ang gagastos mo lang naman doon, mga papel, yan, effort lang talaga. So ngayon, hihingi kami ng mga pictures nila, ganyan. Tapos gugupit-gupitin namin yun, design namin siya, nagawa kang Explosion Box. Hanggang natapos namin yun, siguro mga 1 buwan din. Pinagpupuyatan namin yun, guys, as in. Punta ako sa bahay nila, mag-overnight ako nung gagawin namin yun, ganon. Pero kasi na-enjoy naman namin. Pero nung dumami na siya, ang dami na nagpapagawa sa amin. Hindi na siya masaya. Hindi na siya nakakatuwa. Kasi imagine niyo, syempre ginagawa namin jowa ng ibang tao. Noong una, happy pa kami, syempre excited kami doon sa magiging reaction ng jowa namin. Pero this time, hindi na namin alam kung ano magiging reaction ng jowa nila. At wala kaming pakialam kung ano magiging reaction ng jowa nila kasi hindi naman namin jowa yun. So parang, habang tumatagal, nagkakatamaran na kami doon sa ginagawa namin. Hanggang sa parang ayaw namin mag-accept ng gano'n kasi parang di naman worth it, 1,500, 1 buwan namin gagawin. Mas gugunting-guntingin namin yung mga ulo nila, yung mga pictures nila. Gagawa namin ng mga messages, mga love letters. Kasi kailangan medyo creative ka dun eh. Kailangan may mga something na mga surprise pag hinugot-hugot niyang gano'n. May mga envelope siya sa gilid. Hanggang sa nawalan na kami ng gana dun sa business na yun. Pero one thing na I realize is, sa business, hindi sapat ang passion mo lang. Hindi sapat na na-enjoy mo lang yung ginagawa mo. Hindi magpo-prosper yung business mo by your passion alone. Pinaka-isa sa mga key in order for you to have a successful business is kailangan happy ka sa pinagbibigyan mo. Happy ka sa pinagseservisyohan mo. Happy ka sa pinagpo-providean mo. Happy ka sa pinaggagawan mo. Happy ka sa customers mo. Excited ka sa magiging reaction nila. This is bigger than your passion. And you know what's bigger than passion? It's purpose. Your business should be purposeful. You cannot contain it kasi you're so passionate and your fire is burning because you just badly wanted to serve people. You just wanted to help them because you believe that that is your purpose. So, ayun, yun yung natutunan ko doon sa business na yun. Pero, it's a fun business. Super cute. Marami pa kami naman naging business after that actually. Nag-offer na kami ng mga souvenir. Hanggang sa naging venue stylist na kami. Hanggang sa naging events coordinator na dami namin nagawa. Nakaka-enjoy din na nakakatuwa alalahanin yung mag-look back doon sa mga naging business movie for na wala naman akong kinita at all. I'm just really happy. I'm paying people. Pero ako as an owner, wala akong kinikita. Alala ko, pupunta pa kami di Victoria, bibili kami ng mga kung anak-anak ng mga decors, ng mga event stylist dyan mga ka-relate. Kasi parang ikaw, happy ka na nakikita mo na dumadami yung mga abubot mo sa bahay. Kahit wala kang kinikita, basta happy ka sa abubot mo. And anyway, yun lang guys. Happy Tuesday. And God bless. Good luck sa mga businesses nyo. Always remember, it's not just passion. It should be purpose.